So, welcome guys sa ating educational webinar. Market update tayo for this week. So, new month of February, no? So, tingnan natin nangyari sa gold for this week, no? So, makita natin recently, no? Sa H1 time frame. So, nakita natin recently nagkaroon ng higher time frame pullback, no? So, nagkaroon ng massive profit taking, no? Nagkaroon ng all-time high sa taas ang gold. So, nakita natin continuation ng higher time frame pullback dito last week. And recently, no, nagkaroon ng bullish move, no? Sakto sa signal natin gamit yung ATS, may buy signal tayo sa H1 time frame. Nagkaroon ng bullish momentum, no? And nag-continue hanggang today, no? So, nakita natin nag-hold above sa key level, no? Consistent yung momentum ng mga buyers hanggang nag-gap higher sa Monday, no? So as of now, no, expected na nag-range na yun yung gold or nagko-consolidate dito sa key level, no? So wala masyadong volume or galaw. So tingnan natin yung economic calendar for this week, no? So yung NFP is sa Wednesday siya i-release, no? Yung non-farm payroll, unemployment rate. Bukas meron tayong retail sales. Then sa Thursday meron tayong initial jobless claim and GDP sa UK. Sa Friday naman, ito naman yung inflation data or CPI. So, ayun yung mga key data natin for this week, no? So, tingnan natin yung mga yung potential na galaw ng gold for today, no? So, makita natin sa lower time frame, no? Sa 15 minutes time frame. So, makita natin yung key level dito na ni-reject yung key level sa taas. So, kaya nagkaroon ng pullback lower, no? So, makita natin hindi nag-hold above sa key level, no? Nagkaroon ng rejection. So, tawag dito ay price hold below sa key level, no? So, based sa ATS concept natin, if yung price ay holding below sa key level, so this shows us a bearish bias. So, maganda maging seller if ganito yung reaction ng candle sa key level, no? Holding below sa key level o rejection sa key level. So, makita natin yung rejection dito and dito. And nakita natin nagkaroon ng bearish momentum, no? And based rin naman sa structure, no, nag-form siya ng high, no? So expected talaga na possible mag-pullback lower, no? So ito na ba yung higher low, no, or yung pullback lower? Possible mag-drop pa yan at least dito, no, sa level na yan sa baba, no? Possible mag-drop yan if yung price ay holding below sa key level, no? Malakas pa rin yung bearish momentum, no? Possible mag-pullback lower yan. Tingnan natin yung higher time frame. Sa H4 time frame, no? So, titingnan natin yung price action, no? Lalo na sa H4. Yung possible na next na H4 candle, no? Possible mag-pullback lower. Then, if mag-hold above dito sa key level, potential na mag-continue yung bullish move, no? Basta mag-hold dito sa 5,000 key level area, no? So, may nakita tayong yung next H4 candle na magkaroon muna ng bearish move, no? Then nagkaroon ng weak and nagkaroon ng bullish momentum, no? If mag-hold yung price or yung H4 candle dito holding above sa key level, no? It shows na papasok pa rin yung mga buyers or possible na tumaas ulit ang gold, no? If ganyan yung mangyari sa next H4 candle sa gold. At least possible i-retest yung key level sa taas, no? Pwede natin i-mark yung mga previous key level gamit yung ATS. So dalawa yan, makita natin yan. Na possible balikan ng price yung previous key level sa taas. So ayan.
siyempre as a buyer 'no, mas prefer natin na maganda yung entry ng buy position natin lalo na if swing trader tayo or day trader 'no. Mas gusto natin na mas maganda yung entry, so hintayin natin na mag deeper pullback pa or mag bearish move muna 'no, or entry ng buy position para maganda yung position natin ng buy. So last week kasi yung pinakamagandang entry ng buy position natin if swing trader tayo 'no. So makita natin last week, so dito nung Friday, so dito yung maganda maghanap ng buy position 'no. So makita natin may mga lumalabas na buy signal gamit yung ATS natin. So ito yung best time 'no, maghanap ng buy position. Before pa lumipad ang gold, dapat naka-entry ka na ng buy position. Kasi as of now, if titingnan mo yung structure ng gold is nasa taas na tayo, 'no? Makita nyo naman 'no, ilang pips na ba yung tinaas? So almost 3,200 pips 'no. So kaya expected talaga na mag-pullback 'yan if yung price ng gold is mag-hold below dito sa key level. And then doon naman sa pullback 'no, so doon naman tayo maghanap ng buy position. O mas prefer natin mag-pullback hanggang dito sa previous key level 'no. Ito yung pinaka-ideal na buy position natin 'no, if mag-hold above dito sa key level. So as of now, yung anticipation talaga natin is higher time frame pullback 'no, dahil overextended na yung bullish move na ito, kaya mas likely na mag-pullback lower 'yan. If wala masyadong volume or galaw yung gold dahil wala tayong masyadong fundamental driver 'no, Monday. So yung mga main key event natin is sa Wednesday yung non-farm payroll, NFP, unemployment rate, o yung mga more on jobs data, and sa Friday naman yung inflation data. So ito yung naman yung mga volatile day natin 'no. So kaya possible mag-range lang yung gold for today 'no. Possible mag-range lang yan dito sa key level 'no. Taas baba lang yan, possible mangyari yan today. And sa Bitcoin naman tingnan natin. So alam natin bumaksak ang Bitcoin from yung share natin na analysis sa group chat natin 'no. If mag-hold below dito sa 77k key level 'no, na possible i-retest ng market yung 50k na price level 'no. Nakita natin yung massive bearish move ng gold, and recently naka-recover naman siya. Makita natin dito nagkaroon ng buy signal dito sa 4 time frame, nagkaroon ng bullish momentum, and ngayon is bearish pa rin. So recently may buy signal 'no, price below key level 'no, maganda mag-enter ng buy position. So be careful pa rin dahil overall yung hard time frame sa Bitcoin is bearish 'no. So based dito sa market bias natin, daily bearish bias, monthly time frame, weekly time frame, malakas pa rin yung bearish momentum. Sa daily malakas pa rin yung bearish momentum 'no. Sa hard time frame is direction talaga is bearish, kaya risky 'no mag-buy. So basta sundin nyo lang yung sentiment ng market and yung fundamentals 'no. So makita natin so recently may buy signal dito kanina 'no. So anong oras to? 6:30. Nagkaroon ng bullish move, almost 360 pips yung nilipad. So tingnan natin dito sa signal natin. Kailan yon? 6:30. So itong signal na yon. So itong signal na yan, isalabas lang after mag-close ng candle na yan kung saan nakatutok yung buy signal. After mag-close ng candle na to sa 3 minutes time frame, lalabas yung buy signal na yan, and at the same time lalabas yung signal alert sa Discord natin. So makikita mo yung exact time kung anong oras siya lumabas. 6:30. So anong oras to? 6:30 PM. So magka-alert yan sa desktop nyo or sa phone 'no, kasi nakatag dito yung ano nyo. So ma-mention kayo sa Discord alert para makita nyo yung alert 'no.
And makita nyo dito yung time frame. Anong time frame yung signal? Makita mo yung 3. Ibig sabihin 3 minutes time frame. 3 minutes time frame. Kapag 1 naman, 1 minute time frame. And makita mo yung ibang signal, 5 minutes time frame. So makikita mo kung anong time frame yung signal natin and anong price, kung saan nagkaroon ng signal, kung anong price yon. So makita mo sa yung buy signal kanina, anong oras yun? 6:30. Lumabas siya 4,990. Makita natin dito, same price, no? Di ba? 4,9990. So makita nyo na real time yung signal alert natin gamit yung ATS. So pwede nyo yan gamitin for entry ng mga trades natin, confirmation for entry. Pwede nyo gamitin take profit, hindi lang pang entry, no? Pwede nyo rin gamitin as exit, no? So aralin nyo lang yung trading course natin sa Discord. So dito tinurukan kung paano gamitin yung ATS natin. And may mga ibang topic pa tayo dito. Pwede nyo aralin yung price action, NFP, paano mag-trade ng mga key data, no? Mga economic data report. Example, NFP, paano i-trade yan. Market environment, market sentiment, no? Pwede yung aralin. So ulitin lang natin yung market update, no? So overall, so bearish bias tayo sa gold. Anticipating natin yung pullback, no? Possible mag-pullback lower yan. And also, we are looking for buy setup, no? Basta after mag-pullback, no? So siguro possible i-retest yung key level dito or ito. Then doon tayo maghanap ng buy entry. Or if yung price ay mag-hold above dito sa key level na to, no? So check nyo yung confirmation sa our time frame. Example, sa 4-hour time frame, no? If nagkakaroon ng rejection or hold above sa key level, no? Possible mag-continue ang bullish move dito. Basta yung price ay respecting the key level bias, no? Basta mag-hold above sa key level, bullish bias tayo dyan. Pero if hindi naman, holding below naman sa key level, no? Expect talaga na mag-pullback lower yan, no? Kasi titingnan natin yung structure ng gold is overextended na, nag-form na ng higher high. Kaya possible anticipate natin formation ng higher low or pullback lower. Kasi yung market hindi siya isang direction lang, no? Nagkakaroon yan ng waves, no? Nagpo-pullback lower, nagpo-profit taking, no? So ayun yung bias natin for this week.